sa akin. Anong nararamdaman mo pag kinukunan ka ng dugo? Masakit. Isang musmus na batang ramdam na ang hapdi ng bawat tusok ng karayom sa kanya. Maging bawat patak ng dugong kinukuha. Hatid ay sobrang sakit na mistulang nagiging bangungot sa batang isip niya. Masakit yung dibdib ko. Minsan po napapagod ako at parang nabibiyak na yung puso ko. Ang sakit. Siya si Arian Beatriz Elie, 8 taong gulang, ng Barangay Basyao, Padre Burgos, Quezon. Isang batang punong-puno ng pangarap, ngayon nanganganib ang buhay. At sa isang iglap, kinabukasan niya'y di na rin niya natitiyak. Isang batang pilit lumalaban sa sakit kahit nahihirapan. Isang inang gagawin ang lahat para sa anak, maibsan lang ang sakit na nararamdaman. Subalit paano nga ba maibibigay ang mga pangangailangan ni Arian kung ang bangkang tanging pinagkukunan ng kanilang kabuhayan ay winasak ng bagyo at tanging makina na lang ang naiwan? Paano pa mabibili ang mga maintenance na gamot ni Arian kung sa kabila ng maghapong pagbabaka sakali sa dagat, kapalit nito'y ilang pirasong isda na lamang? Sana, magkapera kami at saka sana makabili si mama ng gamot ng marami sa akin. Para gumaling na ako. Ituring po sana ninyong ang pag-share ng video na ito ay tulong nyo para sa ating mga kababayan. Arian, kapit lang. Maraming nagmamahal sa'yo. Muling kikilos sigat sa maraming puso upang dinggin ang hiling mo. Pagdaragat lang po ang hanap buhay po ng aking asawa. Medyo mabigat po para sa amin po dahil po 5 gamot po ang iniinom po ni Arian. Kaya ako po sa inyo po mga kababayan ay lumalapit po ng tulong para po sa mga gamot ni Arian. Sana po matulungan niyo po ang anak ko. Maraming salamat po. Ako ay si Kuya Benji, taga Batangas City. Isa kong charity vlogger. Ang lalayunin ko'y makatulong, pero hindi ako ang tumutulong ha. Yung mga kababayan natin. Ikaw ba'y sumasang-ayon na makuna ng inyong kalagayan? Opo. Ano pangalan ni ate? Bea po, Del Rosario po. Bea del Rosario. Ilang taon na si ate Bea? 29 po. Si Mister? RJ Elie po, 32 years old na po. Ilan po inyong anak? 2 po. Sila? Opo, ito po ang mga anak po. Hello, nak. Anong pangalan ni Ineng? Arian. Anong pangalan mo, nak? Arian po. Sabay mo, ako po si Arian. Ako po si Arian. Magandang maganda. Ilang taon na si Arian? Ilang taon na ikaw? 8. 8 na po. Opo. Si Utoy naman, ang pangalan ni Utoy? EJ. AJ? Opo. Ilang taon na ikaw? 5. Sila lang po dalawa. Opo, sila lang po. Ay kayo po ba'y kumusta dito? Ay ayos naman po, kay binagyo rin po kami ngayon dito sa gawa po ng yung mga bangka po namin ay mga nabasag po. Halos wala din pong natira po sa amin. Kaya Ano pong kabuhayan nyo dito? pagdaragat po. Sa dagat talaga, Opo, pangingisda. sa dagat po, nangingisda po. Yan, mga kababayan, ito yung reason. Kaya, ano nga po eksaktong lugar to? Padre Burgos, Quezon po. Ayan, anong dahilan po kaya tayo napunta? Ilang oras ba biyahe natin? 3 po mahigit. Mahigit din po 3 hours. Biyahe namin, layo pala. Balik na lang kami. From Batangas City, nagpunta po tayo dito sa Padre Burgos, Padre Burgos, Quezon, para po kay Arian. Uy! Ano po ba ang sitwasyon ni Arian? May sakit po si Arian sa puso. Nalaki po yung puso ni Arian. Nung kami po'y nasa ospital, bali 2 beses na rin po siyang na-ospital. Masok na po kami sa ospital. Nito pong unang ospital po niya, nagulat po kami kasi po bigla na lang po siyang, nung nasa bahay po kami ay para po siyang nangingitim. Tapos yung kanya pong dibdib ay nakabog na lang. Tapos ay dinala po muna namin siya sa center. Pagkatapos po ay pina-admit na rin po kami agad sa Lucena po. Kaya po agad po kaming pumunta ng Lucena para po mapa-check up si Arian. Tapos po ay nung nasa ospital na po kami, ang sabi nga po ay kailangan nga pong makonfine ni Arian dahil nakita po sa Toda Echo na lumalaki po yung puso niya.
Kaya po, nung sabihin po ng doktor nung araw na yun ay halos madurog po talaga ang aking puso. Dahil sino po bang isang magulang ang gustong magkasakit ang inyong anak? Lalo na po sa sitwasyon po ngayon, ang hanap buhay po namin ay pagdaragat lang ay ang hirap po para po sa pagme-maintenance po ni Arian. Yun pong sakit ni Arian. Ano po eksakto yung sabi ng doktor? Rheumatic heart disease po. Bali po, paglaki po ng puso po. Yung kanya po. Ang pinausap na rin po kami nitong pangalawang confine ni Arian na ang sabi po sa amin ay kailangan po ng operasyon ni Arian. Bali po, nagdesisyon po kaming mag-asawa na kung hanggat kaya pa naman po ni Arian ay hindi po namin po siya papaoperahan. Dahil po ang sabi po sa amin, 5 hanggang 10 taon lang daw po ang itatagal ng puso ni Arian at hindi pa rin po sigurado kung makakasurvive po dun sa operasyon pong mangyayari. Kaya po ang pinanghahawakan na lang po namin sa ngayon, tanging dasal lang po at pag-inom po lagi ng gamot ni Arian sa tamang oras. Ibig sabihin, kung ooperahan siya, ang pwedeng itagal ni Arian kung ooperahan ay 5 hanggang 10 taon lang 5 po. hanggang 10 taon. Opo. Paano naman daw kung hindi siya operahan? Bali po nung pangalawa pong na-confine siya, ang sabi po ay kung hindi daw po papa-operan si Arian, kung gusto po ay mag-injection po kami o tuloy-tuloy pong gamutan na pag-inom po ni Arian. Ay bali po nakakakita pa lang po si Arian talaga ng turok po ng karayom ay hindi po na nakayanin. Kaya po nagdesisyon po ako na kami po na tuloy-tuloy na lang po yung pag-inom po ni Arian ng gamot. Kasi po kung mag-i-injection po siya, baka po dun po hindi po niya talaga kayanin po yung mga turok pong nararamdaman po niya. Kaya po ngayon po ay 5 po ang iniinom pong gamot ni Arian na maintenance. Kumusta po yung para dun sa pangangailangan ni Arian? Mahirap po sa ngayon po dahil po gaya nga po ay binagyo nga po kami. Halos yung pangkabuhayan po ng asawa ko ay nadurog po yung bangka po nila. Halos ngayon po ay wala pong natira. Kaya po sa ngayon po nananamahan lang po yung asawa ko. Kung sino pong nalaot po ay ganun po, nasama na lang po siya. Sa ngayon po ay tamang nakakaparte naman po na 200, 300 gasino na po at para sa mga panggamot ni Arian, kailangan pa rin po ng mga prutas po ni Arian. Lalo na po ngayon ay 5 po ang maintenance po niyang gamot. Dumating ba sa pagkakataon na dun sa maintenance na gamot wala kayo maibili? Opo, dumating po. Gaya po ngayon, halos wala na pong iinumin si Arian gamot. Hindi ko po alam kung saan ko po kukunin. Hindi ko po alam kung saan hahanapin po yung 5 pang maintenance po ni Arian sa ngayon. Anong nangyayari kay Arian kapag napapaliban siya ng pag-inom? Para po siyang hirapan pong paghinga po. Hirapan po siyang huminga tapos nung may dating din po siya pag nililiguan po halos mga nanginginig po siya at nangingitim po yung labi niya. Doon po sa epekto doon sa karamdaman ni Arian sa puso, anong mga nagiging epekto po kay Arian? Yung pong hinihingal po siya, mabilis po siyang mapagod, nahihilo po, tapos pakiramdam po niya siya po hingal na hingal po. Tatakot po ako para kay Arian kasi po solong anak ko pong babae si Arian. Kung tutuusin po, iniingatan ko nga po yan. Ayaw ko pong madadapuan ng kagat ng lamok, ng ano. Pero nung araw pong mismong sinabi ng doktor, halos madurog po ang puso ko para kay Arian. Dahil po napakahirap po bilang isang ina. Sabi ko nga po, ganito po pala kahirap. Bata pa lang ako pero ang hirap-hirap na po. Para po akong dinudurog. Para pong sabi ko sa sarili ko, hindi po ba ako perpektong maging isang ina? Bakit po ako nabigyan agad ng ganitong pagsubok? Pero dahil po sa katapangan po ni Arian, sa lakas po ng loob ni Arian na kahit po siya ay nag 169 na, lumalaban po si Arian halos. Kay Arian po ako nakuha ng lakas ng loob. Kahit po ako hinang-hina po ako nung mga panahong nasa ospital po kami, nawawalan po ako ng pag-asa na pakiramdam ko kukunin po sa akin si Arian.
Pero wala pong imposible. Panginoon lang po talaga at dasal. Wala pong imposible pagdadasal po ang lagi nating uunahin. Kaya po, para po kay Arian, napakatapang po niyang bata. Dahil 2 beses po siyang na-ospital pero kinaya po niya lahat yung mga sakit, yung mga turok po na dapat po ay para sa akin bilang isang ina. Pero dahil po kay Arian, napakatapang po niyang bata. Kumusta po yung pag-aaral niya? Napatigil po ngayon si Arian sa pag-aaral kasi po sabi po nung doktor hindi nga po pwedeng mapagod si Arian. Pag po kami nakapasok po siya, binubuhat ko po siya sa school. Nakakandong po sa akin si Arian at nasa akin po mga gamit po niya habang hinahatid ko po siya sa school. Hello, Arian. Hello. Ano din po. Pansinin mo naman ako. Kamusta ikaw? Okay lang po. Anong nararamdaman mo ngayon? Minsan po nasakit yung dibdib ko. Bakit? Kasi minsan po napapagod ako at parang nabibiyak na yung puso ko. Ang sakit. Anong ginagawa pag masama ang pakiramdam mo? Ano? Nainom na lang ako ng gamot para gumaling. Hindi ka na daw pumapasok? Hindi na po. Namimiss mo na? Gusto mo na ulit pumasok? Para makita ang mga kaklase ko. Batiin mo yung kaklase mo tsaka yung teacher mo. Sabi mo, baka namimiss mo na sila. Oh. Kung merong ipinagpe-pray si Arian, ano lagi anak ang iyong ipinagdarasal? Sana gumaling na ako. Gano'ng katagal na ba ikaw may sakit? Matagal na po, ng 2023 pa po at ng 2024. Ano sabi ng doktor? Ano daw ang sakit mo? May sakit po daw ako sa puso. Halimbawa, anak. Ikaw ba'y lagi nakakainom ng gamot? Paano pag wala na ibili si na mama? Intira na lang po. Halimbawa, anak ko. Halimbawa, nandyan si Santa. Nanonood sa iyo ngayon. Kung meron kang gustong hilingin, meron kang gustong hingin tulong, o may wish ka, o kay Papa God, ano yung pray mo ngayon? Kausapin mo si Papa God, anak. Sana, magkapera kami at saka sana makabili si mama ng gamot ng marami sa akin. Para gumaling na ako. Humihingi po ako na tulong sa inyo para makabili ako ng gamot. Para gumaling na po ako. Gusto ko na po ulit ako lumakas para po makapasok na po ako. Ayoko na po matulad ng dati na nabalik ako sa ospital. Napakasakit po ng turok. Ano bang ginagawa ng doktor sa iyo? Pinuturukan yung swero ko. Tapos palagi na lang nila ako kinukuhanan ng dugo. Para naman daw gumaling ikaw. Tapos yung isang lalaki din dugo ko. Ginanon. Oo. Para daw gumaling na si Arian. Ang dami-dami nilang kinukuha ng dugo sa akin. Marami laging kinukuha. Anong nararamdaman mo pag kinukunan ka ng dugo? Masakit. Lagi ko sinatawag si Daddy. Pag wala si Daddy, si Mama na lang. Mas mahal ko si Daddy. Si Mama, oh. Sabihin mo nga kay Mama. Kumusta po si Arian Bira bilang bata noong wala pang sakit kumpara ngayon? Malikot po si Arian, napaka malambing pong bata, mapagmahal. At mahilig din po siyang kumanta. Kumakanta pala ikaw, Arian. Pwede mo ba sampulan si Kuya Benji? Bakit? Nahihiya ako
Ay, hindi. Okay. Wag mo isipin na may camera, wag mo isipin na parang nagkukwentuhan lang tayo, ha? Mamaya kakantahan mo ang Kuya Benji, ha? Sige na, parang nagkukwentuhan lang. Kung meron ka, at eto yung pagkakataon mo, ate, ano? Bigyan kita ng chance kung meron kang panawagan o ano sa mga kababayan natin, anong gusto mo sabihin sa kanila? Ako po ay lubos pong lumalapit sa inyo para po sa anak kong may sakit po sa puso, si Arian po. Sana po ako ay matulungan niyo po sa pagbili po ng gamot ng mga maintenance po ni Arian. Dahil po pagdaragat lang po ang hanap buhay po ng aking asawa. Medyo mabigat po para sa amin po dahil po 5 gamot po ang iniinom po ni Arian. Kaya ako po sa inyo po mga kababayan ay lumalapit po ng tulong para po sa mga gamot ni Arian. Sana po matulungan niyo po ang anak ko. Maraming salamat po. Kasi ba tayo, Arian? Kita kami. Mga kababayan, sa mga nais po magpaabot ng tulong, pagmamahal po para kay Arian, no? Kung kayo gagamit dun sa account po ni Kuya Benji, lalagyan niyo po palagi na isang maiksing message for Arian. Yun po yung para, alam ko na yun po yung para sa kanya. And then, kasi malayo, ano, Padre Burgos, to be specific, Barangay Basyaw. Opo. Barangay Basyaw, Padre Burgos, Quezon. Yun. I-include ko na rin po yung details ni ate para just in case yung mga nais pong mag-direct sa kanila. Pero, yan, ganun pa man, yung mga nais pa rin po na sa pamamagitan ni Kuya Benji, kahit po ito'y malayo, ano, gagawa po tayo ng paraan para hindi lang maiabot yung tulong nyo para kay Arian, kung hindi para ma-follow up, makita po muli natin si Arian. Kaya again mga kababayan, para higit po natin silang matulungan, share this video po.